With less than 4 minutes na lang po sa laro mga idol, sabay ganito na yung score, masasabi mo na mayroon kayong komportabling lamang para ipanalo ang laro kung ikaw ang OKC Thunder. Tapos makakascore ka pa ngayon kaya lalong magiging confident kayo sa panalo, di ba? Like sipagan nyo lang sa depensa, wag kayong tatamad-tamad tapos mananalo na kayo. Pero iba ang nangyari po dito sa laban nila kontra sa Timberwolves. At matagal silang napako sa 121 points dito mga idol. Simulan natin dito, actually more on sa free throws talaga humabol ang Wolves. Mula sa oras na ito hanggang sa overtime ay tumira ang Wolves ng 15 free throw attempts. At 15 din po ang naipasok nila. Kaya kudos din sa kanila na kahit tambak na ay naging agresibo pa rin. Umatake nga si Shannon dyan at sumubok si Caruso na humarang para mag-charge. Pero kasi inusog niya sa huling segundo tong paa niya para sure na harang nga siya kay Shannon. Ayan tuloy, natawagan siya ng blocking foul, 2 free throws. Dito rin mga idol, gusto mo yung hustle din ni Dort na tetesting siya kumuha ng offensive rebound dyan. And in general ay maganda naman din talaga yon. Pero tignan nyo yung nasa ilalim sa score dito ng Wolves, may nakalagay na bonus. So ibig sabihin yan ay penalty na ang OKC. Wala na po silang fouls to give sa quarter na ito, kaya kahit anong foul ay free throws na para sa mini. Kaya nga yung hustle ni Dort dyan ay naging negatibo pa nga kasi nag-foul siya rito. Kita natin na natulak nga niya sa likod tong si Alexander Walker at free throws muli yan para sa mini. Ang impressive nga rin dito mga idol ay basically mga bench guys ng Timberwolves itong mga humabol. Shannon, Dillingham tapos Alexander Walker. Ang mga starters lang nila this game na nandyan ay sina McDaniels at Naz Reid. Walang Anthony Edwards at pinaupo na siya kasi parang garbage time na dapat to eh. Sabay yung dalawang stars ng OKC ay andito pa rin na naglalaro. Wala naman ding play talaga rito mga idol pero ang ganda no ginawa ni Naz Reid. Center ng Timberwolves to pero parang guard na nagsistep back ng ganito. Galing din ang skill set niya. 9 na lang po ang lamang. Siyempre hindi rin naman din po puro scoring to. Na-stuck po ang OKC sa 121 points gawa na rin ng ginagawang depensa ng Timberwolves. Para na rin hindi makakana si SGA dyan ay dinodouble team na kagad siya. Okay naman din po ang passing na OKC rito off sa double team pero better pa rin po ang pag-rotate ng Wolves. Ginawa rin nila to nang hindi nagpa-foul, good strip para kay Shannon. Tapos si Naz Reid ganun pa rin. Kita natin si Caruso mga idol na sumusubok na naman kumuha ng charge kung sakali man na mag-finish strong si Naz Reid dyan. Pero ang nangyari kasi ay maganda ang pagkakakontrol ni Reid ng kanyang katawan. At na-manage nga niya na pumreno rito at mag-offhand floater. 7 na lang ang lamang mga idol. Tignan nyo sa SGA dito. Tumuturo na siya kahit transition pa lang and hindi naman din natin alam talaga kung ano yung tinuturo niya dyan. Pero sa tingin ko ay sumisignal siya na tauhin na nga nila si Naz Reid. Gawa nga rin nung may back-to-back na basket siya bago nito. So medyo reasonable nga din yon kaya tinao na nga rin siya ni J-Dub as you can see. Medyo panggulat din tong ginawa ni Dillingham kasi nga ang ina-expect ng Thunder ay ipapasa kay Naz Reid yun. Siya yung mainit kaya nung umatake to, nanigas na lang din ang depensa. Tapos isa pang foul sa OKC, blocking to kaya free throws na naman. Ito, okay din po yung play nila sa dulo mga idol. So sinalo po ni Jaden McDaniels tong bola sa ibabaw. Diba kanina pa nga natin binabanggit si Naz Reid tapos si Dillingham? Kaya hindi rin po gaanong parte ng opensa itong si McDaniels. Tamang depensa lang din kasi siya. Kaya i-expect mo rin na ipapasa niya yan. Lalo pa ngayon at makikita natin si Alexander Walker na nagbibigay na ng pick kay Dillingham. Tapos siya rin mismo ay binibigyan na ng pick ni Naz Reid. Kaya mapapaisip talaga ang depensa na ang habol nila ay 3. Gawa na rin nung 3 lang po ang lamang ng OKC ngayon. Pero inatake bigla ni McDaniels ang depensa ni Caruso tapos na-foul pa siya. Sneaky play din at tabla na ang laro. Ibang-iba naman din to sa posibleng game winner sana ni SGA kasi nung inaatake niya itong depensa, lumapit si McDaniels dyan. Although medyo hindi rin yun naging effective kasi sa ibang side siya umatake. Pero ayan, may Naz Reid pa na gusto rin mag-help. Kaya ibang-iba talaga to sa depensa kanina ng OKC na naging concerned masyado sa 3. Dito sa Timberwolves, sinanggal nila yung parang mid-range na atake ni SGA at yung fadeaway niya while may nasa harapan pa rin naman. Kaya hirap na hirap niyang tinake itong bank floater na ito. Sa overtime mga idol ayon, syempre na-outscore ng Wolves ang OKC 10 points to 7 at maganda na naman ang naging depensa nila sa atake ni SGA. Lupit nung block ni Ant-Man dyan sa game winner sana ni Shea. Kaya nakompleto rin po ang comeback nitong Minnesota Timberwolves kontra sa nangunguna sa West na OKC Thunder. Na-outscore naman din nila ang OKC sa 4th quarter at sa OT 51 to 26. Kaya ang laking lamang din po yung hinabol nila. Goes to show lang din na hanggat hindi pa tumutunog ang final buzzer ay may pag-asa pa talaga kayo. Kaya ano po ang masasabi nyo sa comeback nitong Timberwolves mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Sali na rin kayo ng ating giveaway nung Pasko pa dapat to Kaso nga lang ay hindi pa nare-reach yung ating goal. Hanapin nyo lang yung video natin na may ganitong thumbnail ni Kai Sotto. Andun po yung mga mechanics. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.